Talagang itong ating mga ibang politiko ang gulo. Parang hair na hindi nasusuklay. Abe, alam ba ninyo na meron na naman pala na ilang mga senador na gustong palitan si Senate President Tito Soto, yung liderato ng Senado. Ito ay matapos nga po na pinagsimula niya na yung ongoing investigation sa mga identified na Duterte senador o minority na sangkot sa graft and corruption. Pangalawa, yun pong pinakahuli yung pagtanggal. Actually, ngayong linggo ito, formalidad, tatanggalin. As chairman ng Committee on Foreign Relations, si Senador Amy Marcos. At papalitan umano ni Senador Erwin Tulfo. Dahil ang prinsipyo sa Senado kahit nung araw, ang mga sensitibong komite dapat control ng majority. Ay si Amy ay nasa oposisyon, tapos siya may hawak ng Foreign Relations Committee na makapangyarihan, kaya yan po ay babaguhin. Pangalawa, hindi rin nagustuhan ng kampo ni Lacson at saka ni Soto yung pong minority report sa Blue Ribbon Committee hearing, inunahan ng minority group under Alan Peter Cayetano, Marcoleta, Amy Marcos at iba pa. Yung siyam na senador para sa aktual na committee report ng Blue Ribbon Committee sa ginawa at ginagawang investigasyon sa flood control scam. Mali po yun. Labag yun sa Senate rules na wala pang committee report ang komite. Bakit naglabas na at hindi dapat naglalabas ang minority ng sariling report? Kaya hanggang papel lang yon, garbage lang yon, sabi ni Soto. Hindi yan katanggap-tanggap. So doon yan ho yung mga galaw na masasalimuot na alam nating may kulay politika. Yung oposisyon na sinasabi ng Duterte camp, talagang lahat yan gagawin para makontrol nila. Hindi pa rin sila makamove on na si Marcoleta ay natanggal as Blue Ribbon Committee Chairman, si Escudero ay natanggal as Senate President, si Villanueva ay natanggal as Majority Leader, si Estrada ay natanggal as Senate President pro tempore dahil nga sila inapunta sa oposisyon. Under Lacson o Soto-Lacson, malaki ang pinagbago. So ngayon, ito na naman. Gusto na naman nilang baguhin ulit. Sa posibleng gusto nila rin siguro, pag silang may hawak ng majority ng Senado, matitigil ang investigasyon laban sa mga senador na malapit sa mga Duterte. Eh, alam po ninyo, talaga naman hong kaduda-duda at hindi naman talaga katanggap-tanggap. Yung galaw ng oposisyon, katulad nga nung minority report nila, inunahan yung komite. Bawal yun. Hindi pagpapaalam, bigla na lang nawala ni Bato de la Rosa mula November hanggang ngayon, tuloy ang sweldo, hindi nagpapakita. Tapos nakarating pa dun sa Senado. Ngayon, na si de la Rosa ay nakapirma dun sa minority report, ay hindi naman pumapasok. May nag-fake ng signature ng senador. Kita niya. At yung isa pang masalimuot lately, na parang hindi lang sila pro-Duterte, parang pro-China pa. Kasi yung siyam na senador, hindi pumirma dun sa resolusyon ng majority kung saan 15 yung majority na Senado na kumukundi na sa pakikialam ng Chinese official sa kalayaan sa pamahayag, paghahayag ng mga Pilipino tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Kinukundi nila yun dahil pakikialam yun. Aba, hindi pumirma yung siyam. Ang nakapagtataka dyan, yung Pia Cayetano naging senador dahil tinulungan ng gobyerno, Alyansa para sa Pagbabago. Aba, dun sumama sa kanyang kapatid. So talagang hindi mo mapapanghawakan ang loyalty ni Pia Cayetano kung nasa majority siya. Pero dito sa issue ng West Philippine Sea, aba kasama siya ng kanyang kapatid sa minority.
Buti pa itong si Estrada, identify sa minority, pero nanindigan na mali, pambabastos, ang ginawa ng Chinese Embassy. Kasama siya sa nagkundina doon sa 15 senador na kumundina doon sa ginawa ng Chinese Embassy. Buti pa si Estrada. Kahit nasa oposisyon, pero ano tawag dito? May prinsipyo. Yung magkapatid na Cayetano, kakaiba talaga. Katulad ni Marcoleta, ni Amy Marcos, sino pa ba? Joel Villanueva, sino yung makasama dyan? Robin Padilla, at saka ako si Bato de la Rosa. Si Bato, huwag natin isali kasi ayaw nga pumasok eh. Alam mo yung taong ayaw pumasok, ba't pa isasali yan sa usapan? Huwag na. Nangiinsulto pa nga dahil di ko alam kung kanino bang vlog yun na laging pinapakita nagluluto, kumakain, papasyal-pasyal sa probinsya. Inihalal siya ng taong bayan at pinapasweldo buwan-buwan. Lahat ng gastos ay binibigay sa kanya ng gobyerno. Pero hindi nagtatrabaho ang senador, paluto-luto at pakain-kain lang. Sa probinsya na para bang nangiinsulto pang, hindi ako nagtatago, nandito lang ako. Teka muna. Pinapasweldo ka para maging senador, magtrabaho. Bakit personal yung ginagawa mo? Papasyal-pasyal, pakain-kain, nagluluto kung ano-ano. Hindi ko alam kung nangiinggit. Pasintabi ng senador, kasi kung sa'yo yung account na yan, mali yan. Bakit yung ginagawa yan? Kung hindi mo naman alam yan, bakit ka pumapayag? O baka naman alam mo. Baka may idea ka rin, sige. Pakita natin sa taong bayan, ako'y nandito at itong gusto kong gawin kaysa sa maging senador ako or magtrabaho sa Senado. Ganyang katindi. Tapos ngayon, yan ay pinagtatanggol ng oposisyon. At ngayon ang pinag-uusapan, gusto nila magpalit ng liderato, makontrol ang Senado. Pag nakuha ng oposisyon ang liderato ng Senado, baka maging pro-China na nga ang Senado. O baka naman meron silang agenda, eto na. Dahil merong impeachment si Pangulong Marcos, akala nila makakarating sa Senado. O baka naman pinaghahandaan nitong mga pro-Duterte senador, itong impeachment ni PBBM. Kasi pagka na-transfer ang article of impeachment, kung aabot sa Senado, yun yung pagkakataon nila. Pag sila'y majority na, ma-impeach. O baka yun talagang layunin. Tanong lang, yun ba talagang plano? Makuha nyo ang liderato para pag dumating ang impeachment, article of impeachment, gusto nyo matanggal si PBBM. Nagtatanong lang po, hindi masama magtanong kasi taong bayan ang dapat nakakaalam kung anong katotohanan. For your information, for education, at for information, itong aking topic. Kaya yung mga tanong, analysis, interpretation sa nangyayari, at opinion, may pinamumuhugutan sa channel na ito.